Oh, sa circle. Sa simbahan yung misa. Mga hindi na hindi na.
Biya-biya ko malang. Biya ko malang. Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol ng bubugin nila ako. Hindi ako umibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bumuti ng bukot balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo sa pag-aaral sa mabuting balita ng Panginoon.
saserdote ang Kayo na ang nagsasabi. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nagtudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinunsula ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong sila muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na porpora. Kumuha sila ng halabang matinig, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na nilubod-lumuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgotha, ibig sabihin, puong ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ibinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga, nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakda laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salahin. Nilibag siya ng mga nagdaraan at tataputang sinabi, Di ba ikaw, ibang ko, at muling tayong sa loob ng araw?
Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutyan siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di maliligtas ang sarili. Makita na natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa Kanya. Inalipustanin si Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilang sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y pinasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Sandali po natin iyuyungo ang ating mga ulo. Tabi ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba, nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay sa Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ang anak ng Diyos ang tao ito. Ng Panginoon. pinupuri ka namin ang Panginoon Yesu Kristo. Maupo po ang lahat. Today, maiksi lang ang bumili. Para hindi po ako mapahaba, ako pinaghanda ng pagninilay na babasahin ko para umagabayan tayo sa mga bagay na dapat natin isalang-alam ngayong sinisimulan natin sa araw na ito, ang mga mahal na araw. Bakit po ba maiksi ang bumili? Kasi po, ang dapat focus ng tao hindi sa homily, doon po sa ginagawa nating celebration mula doon sa San Marino Circle hanggang sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Muling Pagkabuhay, ang focus natin sa liturhiya, sa mga bagay na nagaganap. Kasi mapapansin po ninyo, iba ang mga pagdiriwang natin simula sa araw na ito hanggang sa Linggo ng Palaspas. May mga dagdag kasi dapat ang focus natin nasa liturhiya. Ang pagninilay kasama ng mga bagay na ginagawa natin, kaya sinasabayan po natin yung mga liturhiya kapag mga mahal na araw. Kasalin ko po ang inihandang pagninilay. Mga kapatid, ngayon po ay linggo ng Palaspas. Ito ang simula ng mga mahal na araw. Ito ang linggo ng paggunita natin sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sinisimulan natin ang linggo ito sa paggunita sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Nagbunyi ang mga taga-Jerusalem sa kanyang pagdating. Sinalubong siya ng mga ordinaryong tao, katulad ng pagsalubong sa isang mataas na tao, katulad ng isang hari. Pero ang kasiyahan ng mga tao sa kanyang pagdating ay panandalian lamang. Kaagad itong napalitan ng hapis, sapagkat ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ang simula ng kanyang pagtupad sa kanyang misyon, ang kaligtasan ng tao, at malinaw para kay Jesus. Nakaakibat nito ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Mga kapatid, ang mga mahal na araw ay sinisimulan natin ngayon, ay isang kwento. Ito ay kwento ng pag-ibig, katulad ng isang kwento ng pagmamahalan. Madalas na nagsisimula ito ng masaya. Pero hindi lagi ganoon ang kwento ng pag-ibig.
kasama sa kwento ng pagmamahalan ang sakit, ang sugat, ang hirap. Pero sa mga ganitong panahon ng pagsubok, mas napatutunayan ang kadilisayan ng tunay na pagmamahal. Samantalang sinusubok, mas nagiging malalim, mas nagiging matatag, mas nagiging malinis ang hangarin ng isang pusong tunay na nagmamahal. Ganito pinatunayan ni Jesus ang kanyang pagmamahal para sa atin. Tinanggap niya ang pagmamahal ng mga taong sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa Jerusalem. Tinanggap rin niya ang mga paghihirap at kamatayan para patunayan ang kanyang wagas na pagmamahal para sa kanila. Ito ang kwento ng mga mahal na araw, ang kwento ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Bagaman hindi karapat-dapat, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayo sa kamatayang dulot ng marami nating mga kasalanan. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo, isang pag-ibig na handang masaktan, isang pag-ibig na handang masugatan, isang pag-ibig na handang mag-alay ng buhay. Ganito tayo minamahal ng Diyos. Ano ang hamon nito sa atin? Paano natin susuklian ang kanyang pagmamahal? Ano ang igaganti natin sa kanyang wagas na pag-ibig? Una, pagsisisi. Tanggapin natin hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig dahil sa patuloy nating pagkakasala. Magsisi tayo at humingi ng kapatawaran. Magsisi tayo at magbagong buhay. Pangalawa, pagmamahal sa kapwa maging sa ating mga kaaway. Kung paano minamahal tayo ng Diyos, gayon din natin dapat mahalin ang ating kapwa. Isang pagmamahal na walang kondisyon, isang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, isang pagmamahal na handang masaktan at masugatan. Panghuli, pagbimisyon. Makibahagi tayo sa misyon ni Jesus. Kumilos tayo para akayin ang ating kapwa sa daan patungo sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin ang misyon na sinimulan ni Jesus ay misyon na dapat nating ipagpatuloy. Mga kapatid, ngayong mga mahal na araw ay inaanyayahan tayong sariwain ang ating alaala. Sa ating alaala, ang wagas na pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ito ay kwento ng Diyos at kwento natin. Samantalang binubinitan natin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, magandang maramdaman natin na tayo ang kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay. Namatay siya para sa atin. Namatay siya para sa ating kaligtasan. Namatay siya dahil mahal niya tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Ginawa niya ito sa ngalan ng kanyang wagas na pagmamahal. Ginawa niya ito bilang pagtupad sa kanyang misyon na tayo ay niligtas. Isang makabuluhang mga mahal na araw po sa ating lahat. Tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako ng Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa